Walang puwang ang isang hamak na mananahi sa marangal na apelidong Villarreal. Tapos na ang iyong silbi Soledad. Pirmahan mo ito o titiyakin ko na maglalakad ka palabas ng mansyong ito nang walang kahit na anong saplot sa iyong katawan. Ang tinig ni Doña Remedios ay hindi sumigaw, ngunit bawat salita ay tila isang malamig na talim na bumaon sa dibdib ni Soledad. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawak na panulat. Ang resibo ng bangko na nagpapatunay na binayaran na niya ang huling sentimo ng pagkakautang ng mga Villarreal ay nakapatong pa sa mesa, sariwa pa ang tinta, ngunit tila wala na itong halaga. Ang kagalakan sa labas ng mansyon ang ingay ng mga tambol para sa fiesta ng Iloilo, ang tawanan ng mga tao at ang amoy ng masasarap na luto ay tila nanggagaling sa isang kabilang mundo. Sa loob ng silid na ito, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi makahinga si Soledad. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Bakit ngayon? Kung kailan inakala niyang maililigtas na niya ang dangal ng pamilyang ito, "Mommy please, wag naman dito. Maraming tao sa labas." Bulong ni Soledad, ang kanyang boses ay nanginginig halos hindi marinig. Tumingin siya kay Julian, ang kanyang asawa, na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa, ang lalaking kinuha ang lahat ng kanyang kinita mula sa siyungmay upang pambayad sa lihim na bisyo nito. Ngunit hindi tumingin si Julian. Nanatili itong nakatalikod pinapanood ang makulay na parada sa labas na tila walang naririnig. "Julian, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo," pagsusumamo ni Soledad. "Kababayad ko lang sa bangko. Sabi mo kapag natapos na ang utang magsisimula tayong muli. Sabi mo ito ang bagong buhay natin." Dahan-dahang humarap si Julian. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis at pangako ngayon ay balot ng isang nakakatakot na kawalan ng pakiramdam. "Sola, let's face the reality. Hindi tayo magkapantay. You're just a designer from a small town. Ginawa ko lang ang kailangan para maisalba ang pangalan namin. Now that the debt is gone, I need someone who actually belongs in my world. I need Beatrice." Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice Fajardo. Suot nito ang isang mamahaling seda na damit, isang disenyong ninakaw mula sa notebook ni Soledad. Nakangiti ito nang mapang-api ang kanyang kamay, ay marahang nakahawak sa kanyang tiyan na tila may ipinahihiwatig. "Huwag mo nang pahabain ito, Sola," sabi ni Beatrice sa tono ng isang Taglish na social. "The annulment papers are ready, just sign it." Nakakahiya naman sa mga bisita sa labas kung kailangan pa nating tumawag ng security para kaladkarin ka, di ba? Humakbang palapit si Doña Remedios at marahas na hinila ang kamay ni Soledad. "Magpagmamano ka sa akin sa huling pagkakataon, Soledad. Magpasalamat ka at pinatira kita rito ng ilang taon. Ngunit ang isang ligaw na damo, kahit gaano pa kaganda ang bulaklak, ay kailanman hindi itatanim sa gitna ng isang royal garden." Naramdaman ni Soledad ang hapdi sa kanyang braso kung saan bumaon ang mga kuko ng kanyang biyenan. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Ang imahe ng kanyang ina na nagpakuba sa pananahi upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan ay biglang pumasok sa kanyang isipan. "Patawad, nanay," bulong niya sa sarili. "Masyado akong naniwala sa pag-ibig na akala ko ay magiging silungan ko. Hindi ako lalabas ng dahil sa takot sa inyo." Sabi ni Soledad, pilit na itinatayo ang kanyang sarili kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel. "Lalabas ako dahil hindi na ako makahinga sa bahay na ito na puno ng amag at kasinungalingan." Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi mula kay Doña Remedios. Hindi sumigaw si Soledad. Ang tunog ng palad sa kanyang balat ay tila hudyat ng pagwakas ng isang mahabang bangungot. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang kahit isang butil sa harap ng mga taong ito. "Wala kang dala, Soledad. Lahat ng damit na suot mo, lahat ng sinulid sa katawan mo, ay binayaran ng pangalang Villarreal," sigaw ng matanda. Inabot ni Julian ang maleta ni Soledad na kanina pa pala nakahanda sa gilid. Binuksan niya ang pinto patungo sa balkonahe kung saan ang lahat ng kamag-anak at mga kapitbahay ay nagtitipon para sa pista. Sa harap ng lahat, inihagis ni Julian ang maleta. Ang maleta ay bumagsak sa kalsada, bumukas ito, at ang mga lumang tela at gamit ni Soledad ay nagkalat sa putikan. Ang musika ng fiesta ay biglang tumigil. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan
at mapanuring mata ng mga marites, kasama na si Nena Maribohok na nasa unahan ng kalsada handa ng ikalat ang balita. Umalis ka na, malamig na utos ni Julian. You are no longer a Villarreal. Tumalikod si Soledad, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, kahit na ang kanyang mundo ay gumuho na. Habang humahakbang siya pababa ng hagdan, naramdaman niya ang malamig na patak ng ulan na humalo sa mga makukulay na confetti na nalalaglag mula sa langit. Ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pait, dinidilig ang kanyang sugatang dangal. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, nararamdaman niya ang bigat ng bawat utang na loob na isinumbat sa kanya. Ngunit sa gitna ng ulan, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Isang maliit na kislap ng galit na hindi para sa pananakit, kundi para sa pagbangon. Habang pinupulot niya ang kanyang basang tela sa gitna ng kalsada sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng buong barangay, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa dulo ng kalsada. Isang matandang babae na may hawak na payong nakatingin sa kanya nang may malalim na kahulugan. Sino ang babaeng ito? At bakit tila alam niya ang bawat hibla ng sakit na nararamdaman ni Soledad? Tumingala si Soledad sa balkonahe, kung saan nakatayo sina Julian Beatriz at Doña Remedios, na tila mga hari at reyna ng isang kahariang gawa sa buhangin. Sa kanyang isipan, isang sumpa ang tahimik niyang binitawan. Balang araw, ang bawat sinulid na ginamit niyo para itago ang inyong baho, ang siyang gagamitin ko para igapos kayo sa sarili ninyong kahihiyan. Ngunit sa ngayon, ang kailangan lang niya ay makahanap ng masisilungan bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng gabi. Habang ang tunog ng kulog ay gumuguhit sa langit ng Iloilo, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang nakatago sa loob ng lumang kuwang? May ng kanyang ina na pilit na kinukuha ni Doña Remedios. Ang putik ay hindi lamang dumikit sa kanyang mga damit. Tila pumasok din ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao habang nakaluhod siya sa gitna ng kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, malamig at walang pakundangan. Sa paligid niya, ang mga makukulay na banderitas ng fiesta ay sumasayaw sa hangin, tila pinagtatawanan ng kanyang sinapit. Aba, tingnan mo nga naman ang kapalaran. Ang akala ko ay reyna ng Iloilo ngayon ay pulubi na sa sarili nating kalsada. Ang boses na iyon ay hindi kayang itago ng malakas na buhos ng ulan. Si Nena Maribohok, iyon ang kapitbahay na ang tanging libangan ay ang mang-upit ng dangal ng iba. Nakatayo siya sa ilalim ng kanyang makulay na payong, may hawak na pamaypay, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pagbagsak ni Soledad. Naku Sola, sinasabi ko na nga ba? Patuloy ni Nena, ang boses ay puno ng mapanuring pait. Ang isang babaeng galing sa wala, kahit bihisan pa ng ginto, ay babalik at babalik sa putikan. Ano ba ang ginawa mo? At pinalayas ka ng mga Villarreal? Siguro ay totoo ang tsismis na pati ang pera ng simbahan ay ninakaw mo para lang makabili ng mga mamahaling tela. Ano? Hindi sumagot si Soledad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang isang piraso ng telang sutla na puno na ng dumi. Iyon ang huling disenyong tinatapos niya para sa anibersaryo nila ni Julian, isang pangarap na ngayon ay wala ng silbi. Huwag mo akong talikuran, Soledad, kinakausap kita. Sigaw ni Nena, lalong lumapit at halos idikit ang kanyang payong sa mukha ni Soledad. Sayang, ang ganda mo, wala palang kwenta bilang asawa. Kung ako sa iyo, aalis na ako sa Iloilo. Nakakahiya ka. Baka pati ang anino mo ay itakwil ng mga tao rito. Dahan-dahang tumingala si Soledad. Ang kanyang mga mata, kahit basa ng ulan at luha, ay nagpakita ng isang talas na hindi inaasahan ni Nena. Isang malamig na titig na tila nagpatahimik sa paligid. Tapos na ba kayo, Aling Nena? Ang boses ni Soledad ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat. Kung ang kasiyahan nyo ay ang makita ang isang taong nadarapa, sige, busugin nyo ang inyong mga mata. Ngunit tandaan nyo ito, ang putik ay nahuhugasan, pero ang dumi ng budhi ay habambuhay na nakakapit. Naiwang nakanganga si Nena habang tumatayo si Soledad, bitbit ang kanyang basang maleta. Nilampasan niya ang mapanghusgang mga mata ng barangay. Sa bawat hakbang naramdaman niya ang hapdi ng kanyang paa, ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat alaala ng mansyong kanyang iniwan. Naglakad siya patungo sa dulo ng bayan, kung saan ang mga ilaw ng fiesta ay unti-unti nang naglalaho. Doon sa gitna ng mga matatandang puno ng nara, nakatayo ang isang maliit at abandonadong gusali. Iyon ang lumang Chiang Mai ng kanyang ina,
ang Almeida's Fine Silks. Ang pintuan ay luma na, ang mga pintura ay nagbabakbak at ang paligid ay balot ng matataas na damo. Kinuha ni Soledad ang isang susi na nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging bagay na hindi niya isinuko sa mga Villarreal. Sa kanyang pagpihit sa doorknob, ang tunog ng kalawang na bakal ay tila isang malalim na buntong hininga mula sa nakaraan. Ang loob ng sungmay ay amoy alikabok at lumang kahoy. Ngunit para kay Soledad, iyon ang amoy ng kaligtasan. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang anino ng isang lumang makina ng pananahi. Ang kanyang daliri ay marahang dumapo sa malamig na bakal nito. Dito siya lumaki. Dito siya tinuruan ng kanyang ina na ang bawat tahi ay dapat may kasamang panalangin. Akala ko ay hindi ka na darating, Soledad. Isang boses ang nanggaling sa madilim na sulok. Isang matandang babae ang lumabas, may hawak na isang lampara. Iyon si Lola Esme, ang pinakamatandang mananahi sa Iloilo na matagal nang naninirahan sa maliit na kwarto sa likod ng siyungmay. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga. Lola Esme, ang boses ni Soledad ay tuluyan ng nabasag. Ang lahat ng tatag na ipinakita niya kanina ay naglaho nang makita ang matanda. Lumapit si Lola Esme at binitawan ang lampara sa ibabaw ng lumang mesa. Niyakap niya si Soledad ng mahigpit, isang yakap na amoy sinulid at pagmamahal. Iiyak mo lang, anak. Iiyak mo lahat ng pait na ipinalamon nila sa iyo. Dito sa ilalim ng bubong na ito, ikaw ay hindi isang Villarreal. Ikaw ay si Soledad Almeida, ang anak ng pinakamahusay na mananahi ng Iloilo. Sa gabi ring iyon, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong na yari sa yero, binuksan ni Lola Esme ang isang maliit na telebisyon. Ang balita ay tungkol sa katatapos lang na fiesta gala ng mga Villarreal. Doon nakita ni Soledad si Julian na nakangiti, suot ang isang mamahaling suit habang ang kanyang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Beatrice. Isang bagong simula para sa pamilya Villarreal, anunsyo ng reporter. Ang pagpapakasal ni Julian sa tagapagmana ng mga Fajardo ay hudyat ng muling pagbangon ng kanilang negosyo. Naramdaman ni Soledad ang muling paghapdi ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong ibang damdamin. Kinuha niya ang isang lumang gunting mula sa mesa. Marahas niyang ginupit ang basang tela ng kanyang damit na may borda ng apelidong Villarreal. Hindi sila magtatagumpay, Lola Esme. Bulong ni Soledad habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. May nakatago sa ilalim ng makinang ito, Soledad. Sabi ni Lola Esme habang itinuturo ang lumang Singer na makina. Isang sulat na iniwan ng iyong ina bago siya mawala. Isang lihim na hindi dapat nalaman ng mga Villarreal, kaya kanila ginawang bihag ng kanilang mga kasinungalingan. Nanginginig ang kamay ni Soledad habang kinakapa ang ilalim ng makina. May naramdaman siyang isang matigas na bagay, isang sobre na balot ng plastik. Ngunit bago niya ito mabuksan, isang malakas na katok ang narinig mula sa labas ng pinto. Sino ang darating sa ganitong oras sa gitna ng bagyo, at paano nila nahanap ang tagong siyungmay na ito? Ang sunod-sunod na pagtama ng kamao sa pintong gawa sa matandang Nara ay nagpatigil sa paghinga ni Soledad. Sa gitna ng dilim at ng ingay ng ulan sa bubong na yero, ang bawat tunog ay tila isang babala. Mahigpit na hinawakan ni Soledad ang balikat ni Lola Esme, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto. Sola, Soledad, buksan mo ito. Alam kong nandyan ka. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa labas. Agad na lumuwag ang dibdib ni Soledad nang makilala ang tinig. Amalia. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Pumasok ang isang babaeng basang-basa ng ulan, suot ang isang mamahaling trench coat na tila hindi bagay sa maruming paligid ng siyungmay. Si Amalia Reyes, iyon ang kanyang matapat na accountant at ang tanging tao sa mundo ng mga Villarreal na itinuring niyang tunay na kaibigan. Sola Dios ko, Tom. Agad na niyakap ni Amalia ang kaibigan, ang lamig ng kanyang basang damit ay tumagos sa balat ni Soledad. Nabalitaan ko ang nangyari sa mansyon. Nakita ko ang video na kumakalat sa social media. I'm so sorry, Sola. Hindi ko akalain na gagawin nila sa iyo iyon sa harap ng maraming tao. Pinatuloy sila ni Lola Esme at binigyan ng tuyong tuwalya si Amalia. Naupo ang dalawa sa lumang sofa na amoy alikabok. Sa gitna ng liwanag ng lampara, ang mukha ni Amalia ay puno ng pag-aalala. Bakit ka narito, Amalia? Baka mapahamak ka kapag nalaman ni Doña Remedios na tinutulungan mo ako. Nag-aalalang tanong ni Soledad. Umiling si Amalia, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw.
I don't care about them, Sola. You're my friend. Inayos ko ang lahat ng records bago pa nila tuluyang ma-freeze ang mga accounts mo. Alam kong pinirmahan mo ang annulment pero bago pa iyon mangyari na ilipat ko na ang natitirang pondo ng iyong brand sa isang secret account. Isang munting kislap ng pag-asa ang naramdaman ni Soledad. Ibig mong sabihin meron pa akong magagamit para muling buksan ang siungmay na ito? Yes, Sola, sabi ni Amalia habang hinahawakan ang kamay ng kaibigan. Hindi ka nila tuluyang matatalo. Kailangan nating maging mabilis. Ipinadala ko na ang bank details sa email mo. Just give me the go signal at ililipat natin ang lahat sa pangalan ni Lola Esme para hindi nila matunton. Sa kabila ng pait ng gabi na pangiti si Soledad, tiningnan niya ang paligid ang mga lumang tela ang makina ng kanyang ina at ang katapatan ni Amalia. Akala niya ay tuluyan na siyang iniwan ng mundo ngunit narito ang isang tao na handang itaya ang lahat para sa kanya. Salamat Amalia, you don't know how much this means to me, bulong ni Soledad. Tumayo si Soledad at kinuha ang kanyang notebook ng mga disenyo mula sa maleta. Ipinakita niya ito kay Amalia mga guhit ng mga damit na inspirasyon ng kalikasan ng Iloilo mga borda na tila humihinga sa papel. Ito ang plano ko. Gagamitin ko ang perang iyon para gumawa ng isang koleksyon na hindi nila makakalimutan. Isang koleksyon na magpapatunay na ang talentong ninanakaw nila ay sa akin lang. Habang nag-uusap ang dalawa nakatayo lang sa isang sulok si Lola Esme, pinapanood ang bawat galaw ni Amalia. May kakaibang bigat sa dibdib ng matanda na hindi niya maipaliwanag. Nang magpaalam na si Amalia para umalis lumapit si Lola Esme kay Soledad. Kinuha ng matanda ang isang pulang sinulid mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanang kamay ni Soledad at dahan-dahang itinali ang sinulid sa kanyang hintuturo. Lola, para saan ito man? Tanong ni Soledad. Ito ay para sa iyong proteksyon, anak. Sabi ni Lola Esme, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang pulang sinulid ay hindi napuputol, ngunit maaari itong magkabuhol-buhol. Mag-ingat ka, Soledad. Hindi lahat ng nag-aalay ng tubig ay nais kang painumin. Ang iba ay nais ka lamang malunod. Hindi pinansin ni Soledad ang babala ng matanda. Ang kanyang isip ay puno na ng mga plano para sa kanyang pagbangon. Nanatili siyang gising hanggang madaling araw pinapanood ang ulan habang iniisip ang mga nakaraang gabi kung kailan hinahara na siya ni Julian sa ilalim ng mga bituin. Naalala niya ang bawat rosas na ibinigay nito, ang bawat pangakong ngayon ay tila mga basag na bubog sa kanyang puso. Eksaktong 9:00 ng umaga, habang nagtitimpla ng kape si Soledad, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello, si Soledad Almeda po ba ito? Isang malamig na boses ng babae ang narinig mula sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Sino ito? Tawag po ito mula sa Bank of Iloilo, main branch. Nais lang po naming ipaalam na ang inyong account na nagtatapos sa 402, isa ay tuluyan nang naisara kaninang 8:00 ng umaga. Ang lahat ng pondo ay nailipat na sa kabilang account sa ilalim ng pangalang Villarreal Corporation sa bisa ng isang pinirmahang authorization letter. Ang tasa ng kapeng hawak ni Soledad ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang natitirang pag-asa. Ang authorization letter, wala siyang pinipirmahang ganoon. Maliban na lang kung ang mga dokumentong dinala ni Amalia kagabi ay hindi lamang tungkol sa proteksyon. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang tinitingnan niya ang kanyang hintuturo. Ang pulang sinulid na itinali ni Lola Esme ay biglang naputol ng walang dahilan, nahulog sa sahig kasama ng natapon na kape. Paano nakuha ng mga Villarreal ang huling yaman na itinago niya? At nasaan si Amalia sa sandaling ito kung kailan kailangan niya ng sagot? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa kamay ng taong pinagkatiwalaan mong humawak ng iyong likod. Ang boses ni Lola Esme ay parang isang malungkot na huni ng hangin sa loob ng tahimik na krungmay. Nakatingin si Soledad sa kanyang mga kamay na kanina lang ay puno ng pag-asa, ngunit ngayon ay nanginginig sa tindi ng puot at panghihinayang. Ang basag na tasa sa sahig ay tila isang babala na hindi niya pinakinggan. Ang bawat patak ng kape ay tila dugong umaagos mula sa kanyang sugatang dangal. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makagalaw. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Amalia kagabi, ang mga ngiting puno ng pag-aalala, ang mahihigpit na yakap, at ang mga salitang humahaplos sa kanyang pagkatao.
Paano nagawa ng isang kaibigan na maging isang ahas sa gitna ng dilim dali-daling kinuha ni Soledad ang kanyang lumang shawl at lumabas ng siyongmay sa kabila ng ambon? Kailangan niyang marinig ang katotohanan. Kailangan niyang makita ang mukha ng kataksilan. Pagdating niya sa opisina ng Villarreal Corporation, sinalubong siya ng malalamig na tingin ng mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya. Walang bumati, walang ngumiti. Ang bawat hakbang niya sa makinis na tiles ng floor ay tila isang marcha patungo sa kanyang sariling bitayan. Sa dulo ng hallway bumukas ang pinto ng main office. Lumabas si Amalia. Hindi na siya ang basang-basang babae kagabi. Suot niya ang isang eleganteng business suit, maayos ang buhok at may hawak na mamahaling leather folder. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kalinga ngayon ay kasing tigas na ng brilyante. Amalia, ang tawag ni Soledad ay punong-puno ng pait. Bakit mo nagawa ito sa akin? Isinuko ko ang lahat sa iyo dahil naniwala ako na ikaw lang ang kakampi ko. Tumigil si Amalia ngunit hindi man lang siya kumurap. Sola, let's be professional. Hindi ito tungkol sa pagkakaibigan. It's about survival. You're a designer, you live in a world of beautiful fabrics. But I live in a world of numbers and reality. Reality, sigaw ni Soledad, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang reality ba ay ang pagnanakawan ng isang taong wala nang natitira? Wala kang ninakawan, Soledad. Isang matapang at nakakangilong boses ang sumabat mula sa loob ng opisina. Lumabas si Doña Remedios, dahan-dahang naglalakad habang hawak ang isang gintong baston. Sa tabi niya ay si Julian na tila isang anino ng kanyang ina. Ipinagkatiwala mo ang mga dokumento kay Amalia at ibinigay niya iyon sa amin bilang patunay ng kanyang katapatan sa pamilya Villarreal, sabi ni Doña Remedios na may mapangaping ngiti. Alam mo ba kung bakit? Dahil si Amalia ay hindi lamang isang accountant. Siya ang anak sa labas ng yumaong asawa ko. She is a Villarreal by blood and she chose her real family over a pathetic stranger like you. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Soledad. Tumingin siya kay Amalia, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi, ngunit wala siyang nakita kundi ang kislap ng tagumpay. Ang lahat ng tulong ni Amalia noon, ang paglilipat ng pondo, ang pagtatago ng records, ay bahagi lamang ng isang mas malaking patibong upang masiguradong walang matitira kay Soledad kahit isang kusing. So ito na ang katapusan, Sola. Sabi ni Julian, ang boses ay puno ng gaslighting na tono. Don't blame Amalia. If you weren't so weak and desperate for love, hindi ka magiging ganito kadaling lokohin. You handed us the keys to your own prison. Inabot ni Amalia ang folder kay Doña Remedios. Narito na po ang lahat ng intellectual property rights para sa Almeida Designs. Mula sa araw na ito, ang pangalang Almeida, ang mga sketches, at pati ang tatak ng iyong ina ay pag-aari na ng Villarreal Corporation. Nanghina ang mga tuhod ni Soledad. Napasandal siya sa pader habang nararamdaman ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi lang pera ang kinuha nila ang kanyang pagkakakilanlan. Kinuha nila ang huling alaala ng kanyang ina. Lisanin mo na ang gusaling ito, Soledad. Utos ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol. At huwag na huwag mo nang susubukang gamitin ang pangalang Almeida sa anumang negosyo. Dahil sa batas wala ka ng pangalan. Isa ka na lang basurang itinapon ng aming pamilya. Habang naglalakad palabas si Soledad, narinig niya ang tawanan ng tatlo sa loob ng opisina. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Pagdating sa labas, tumingin siya sa langit. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim sa kanyang puso ay lalong lumalim. Bumalik siya sa lumang siongmay na parang isang bangkay na naglalakad. Nadatnan niya si Lola Esme na naglilinis ng mga lumang sinulid. Hindi nagsalita si Soledad. Tuloy-tuloy siyang pumunta sa gitna ng silid at lumuhod sa harap ng lumang makina ng kanyang ina. Dito sa katahimikan ng gabi, ang kanyang unang luha ay pumatak. Hindi ito luha ng paghingi ng awa, kundi luha ng isang pusong tuluyan nang nadurog upang muling mabuo ng mas matigas. Lola Esme, bulong ni Soledad, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Wala na silang itinira sa akin. Kahit ang pangalan ko kinuha na nila. Hinaplos ni Lola Esme ang kanyang buhok. Ang pangalan, anak, ay nakasulat sa papel. Ngunit ang galing at ang kaluluwa ay nakasulat sa iyong mga daliri. Maaari nilang kunin ang tela, ngunit hinding-hindi nila makukuha ang sining ng paghabi.
Kinuha ni Soledad ang malaking gunting sa ibabaw ng mesa. Sa harap ng lumang salamin, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na dati ay hinahaplos ni Julian, habang nangangako ng katapatan. Sa isang mabilis na galaw, ginupit niya ito ng maikli at magulo. Ang mga hibla ng kanyang buhok ay nahulog sa sahig kasama ng kanyang mga huling bakas ng kahinaan. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang bagong Soledad, isang babaeng wala nang itatapon dahil wala nang natitira. Ngunit bago matapos ang gabi, isang banta ang dumating. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng Hongmei. Isang lalaking nakauniporme ng sheriff ang bumaba at nagpako ng isang anunsyo sa kanilang pinto. Foreclosure notice. Ang lupang kinalalagyan ng Songmei na ito ay pag-ari na ng Villarreal Corporation. Hanggang saan ang kayang gawin ni na Doña Remedios para tuluyang ibaon si Soledad sa limot? At paano lalaban ng isang babaeng pati ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay pilit na kinukuha? Akala ko ba ay matalino ka, Soledad? Pero bakit hanggang ngayon, nakakapit ka pa rin sa mga basurang ito? Look at you look so pathetic. Ang boses ni Beatriz Fajardo ay parang tunog ng isang gasgas na plaka puno ng kayabangan habang dahan-dahang bumababa mula sa kanyang mamahaling kulay asul na sasakyan. Pumasok siya sa loob ng Tongmai nang hindi nag-aanyaya, dala ang amoy ng mamahaling pabango na tila lason sa loob ng alikabok na silid. Napatigil si Soledad sa paglilinis ng mga lumang sinulid. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay bahagyang tumatama sa kanyang leeg, isang paalala ng kanyang sumpa. Tiningnan niya si Beatriz mula ulo hanggang paa. Ang babaeng ito ay suot ang isang emerald green na silk dress, ang disenyong tinapos ni Soledad noong nakaraang buwan, ang disenyong inakala niyang para sa kanyang kinabukasan. Ang ganda ng suot mo, Beatriz. Malamig na sabi ni Soledad, ang kanyang tinig ay walang bahid ng takot. Bagay sa iyo ang kulay ng inggit. Pero sayang, ang sining ay hindi nadadala ng pera. Kahit gaano kaganda ang tela, kung ang nagsusuot ay walang dangal, nagmumukha pa ring basahan. Namula ang mukha ni Beatriz. Humakbang siya palapit at marahas na hinawakan ang isang piraso ng telang nakasabit sa makina. Don't you dare talk to me about honor, Sola. You're a loser. Isang pirasong mananahi na pilit sumisiksik sa pamilyang hindi naman siya gusto. At ngayon pati itong bulok na lugar na ito, kukunin na rin namin. Dahan-dahang hinaplos ni Beatriz ang kanyang tiyan, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. And guess what? Julian is so excited. He's planning a grand wedding gala. At ang isusuot ko, ang lahat ng Almeida Designs na pag-aari na namin ngayon. I will be the face of your hard work while you rot here in the mud. Naramdaman ni Soledad ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit sa halip na sumigaw, lalo siyang naging mahinahon. Sa kanyang pagmamasid, napansin niya ang isang maliit na bote ng gamot na nalaglag mula sa pitaka ni Beatriz nang kumuha ito ng panyo. Mabilis itong pinulot ni Beatriz, ngunit hindi sapat ang bilis niya para hindi mabasa ni Soledad ang label. Wait, ang gamot na yon? Hindi ba't bawal yon sa mga buntis? Isang kislap ng duda ang nabuo sa isip ni Soledad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Lola Esme mula sa likuran, hawak ang isang mainit na plansa na naglalabas ng makapal na usok. Ang mga langaw ay mahilig sa dumi, kaya hindi nakapagtataka na narito ka. Sabi ni Lola Esme, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Umalis ka na rito, iha. Ang apoy ng katotohanan ay baka makasunog sa iyong pekeng sutla. You crazy old woman. Sigaw ni Beatriz, ngunit halatang natakot siya sa talas ng tingin ni Lola Esme. Enjoy your last days here. Ang mga bulldozer ay darating sa susunod na linggo. Mag-impake na kayo ng inyong mga basahan. Sa isang marahas na pagpihit, lumabas si Beatriz. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga huling tibok ng orasan para sa Siyongmay. Naiwang nanginginig si Soledad. Napaupo siya sa tabi ng makina, ang kanyang puso ay punong-puno ng galit. Lola, kukunin nila pati ang lugar na ito. Wala na akong mapupuntahan. Paano ko sila lalabanan kung wala akong kahit anong hawak? Hinawakan ni Lola Esme ang mga kamay ni Soledad. Anak, ang tunay na laban ay hindi laging idinadaan sa lakas. Minsan ang pinakamatalas na sandata ay ang katahimikan at ang pagmamasid. May napansin ka ba sa babaeng iyon? Tumango si Soledad. Ang gamot, Lola, ang gamot na dala niya.
Ginagamit iyon para sa mga babaeng gustong magmukhang buntis o may hormonal problems pero delikado iyon sa totoong sanggol. Lola, sa tingin niyo ba, ang kasinungalingan ay parang isang hobby na may maling sinulid, sagot ni Lola Esme. Sa simula ay maganda, ngunit kapag hinila mo ang isang dulo, ang buong tela ay mabubuwag. Habang nagdidilim ang langit, tumayo si Soledad sa tapat ng bintana. Mula sa labas sa ilalim ng isang poste ng ilaw, napansin niya ang isang lalaki. Nakasuot ito ng isang lumang jacket, may takip ang mukha at matamang nakatingin sa hungmay. Hindi ito si Julian. Hindi rin ito tauhan ng sheriff. Sino ang lalaking ito na tila anino na sumusunod sa bawat galaw ni Soledad? At ano ang connection niya sa mga lihim na itinatago ni Doña Remedios sa loob ng mansyon? Kinuha ni Soledad ang isang piraso ng itim na tela. Sinimulan niyang gupitin ito hindi para sa isang damit ng kasal, kundi para sa isang damit ng paghuhukom. Kung nais niyo ng giyera, ibibigay ko sa inyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang susulat ng dulo ng kwento. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit, hudyat ng isa pang darating na bagyo. Ngunit sa loob ng puso ni Soledad, ang bagyo ay matagal nang nagsimula. Ang bawat tusok ng karayom sa telang itim ay tila isang sumpa na ibinabaon ko sa bawat alaala ng pamilya Villarreal. Hindi na bulaklak ang aking binuborda, kundi ang mga petsa ng aking pagkakaapi, ang bawat sentimong ninakaw nila, at ang bawat luhang pinatulo ko sa loob ng kanilang mansyon. Ang boses ni Soledad ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tanging liwanag sa loob ng sungmay ay ang maliit na bumbilya sa ibabaw ng kanyang makina. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang kamay ay matatag. Ang sin collection ay hindi lamang mga damit. Ito ay isang testimonya ng krimen ng mga taong nagpabagsak sa kanya. Sola, anak, kailangan mo ring magpahinga. Ang galit kapag masyadong pinatitindi ay nakakasunog din ng sariling kaluluwa. Lumapit si Lola Esme, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Inilapag niya ito sa tabi ng mga sinulid. Ngunit bago pa makasagot si Soledad, ang tunog ng kalasgas ng mga tuyong dahon sa labas ay nagpatigil sa kanilang dalawa. May tao sa labas. Hindi na nag-atubili si Soledad. Kinuha niya ang isang mabigat na gunting at dahan-dahang lumapit sa pinto. Binuksan niya ito ng mabilis, handang harapin ang sinumang nagmamanman. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Sigaw ni Soledad sa anino sa ilalim ng puno ng nara. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay at lumabas sa liwanag ng poste. Isang lalaking may katandaan na ang mukha ay balot ng pagod at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Huwag kang matakot, Soledad. Ako si Lucas, ang dating driver ng iyong biyenang lalaki, ang yumaong Don Roberto Villarreal. Nabitawan ni Soledad ang gunting. Lucas ang driver na bigla na lang nawala noong mamatay ang Don. Tumango ang lalaki, ang boses ay nanginginig sa kaba. Pinalayas ako ni Doña Remedios dahil marami akong alam. Alam ko ang katotohanan tungkol kay Amalia. Alam ko kung paano nilang binalak na gamitin ka para pambayad sa lahat ng kasalanan ni Julian. Ang kasal nyo, hindi iyon pag-ibig, Soledad. Iyon ay isang transaction. Pinasok ni Soledad si Lucas sa loob. Doon isinalaysay ng matanda ang lihim na matagal nang itinatago sa loob ng mga pader ng mansyon. Si Amalia ay anak ni Don Roberto sa isang katulong. Noong mamatay ang Don, iniwan niya ang isang testamento na nagsasabing kalahati ng kayamanan ay mapupunta sa anak niya sa labas kay Amalia. Pero itinago iyon ni Doña Remedios. Ginamit niya ang impormasyong iyon para kontrolin si Amalia at gawin itong kasangkapan laban sa iyo. Naramdaman ni Soledad ang lamig na gumagapang sa kanyang likod. Ibig sabihin, ang lahat mula sa pagpapakasal sa kanya hanggang sa pagtatraidor ni Amalia ay bahagi ng isang malaking habi ng kasinungalingan ni Doña Remedios para mapanatili ang yaman at kapangyarihan. Nasaan ang testamentong iyon, Lucas? Tanong ni Soledad. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nasa loob ng vault sa silid-aklatan ni Doña Remedios. Sagot ni Lucas. Nakabalot iyon sa isang pulang tela. Iyon ang tanging paraan para mabawi mo ang lahat, Soledad. Pero kailangan mong pumasok sa mansyon nang walang nakakakita. Sa loob ng ilang oras, ang takot ni Soledad ay napalitan ng isang mapanganib na plano. Kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya dinurog. Kinaumagahan, gamit ang isang lumang susi ng serbisyo na hindi niya isinuko, pumasok si Soledad sa mansyon ng mga Villarreal habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa wedding gala ni Julian,
at Beatrice. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng mansyon ay amoy ng kanyang mga luhang natuyo na. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid-aklatan. Madilim at puno ng amoy ng lumang papel. Gamit ang mga numerong ibinigay ni Lucas, sinimulan niyang i-dial ang kombinasyon ng vault. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng bakal ay tila isang sigaw sa kanyang pandinig. Click! Bumukas ang vault. Sa loob nakita niya ang isang makapal na sobre na balot ng pulang tela. Ngunit bago pa niya ito mahawakan ng liwanag mula sa pinto, ay biglang bumukas. Anong ginagawa mo rito, Soledad? Ang boses ni Julian ay malamig at puno ng pagduda. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang kanyang wedding suit, ang kanyang mukha ay balot ng galit. Inakala mo ba na makakatakas ka pa pagkatapos mong pumasok ng lihim sa bahay ko? Naniga si Soledad. Ang kanyang kamay ay nasa loob pa ng vault, mahigpit na hawak ang pulang sobre. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Julian, kailangan nating mag-usap, sabi ni Soledad, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Julian. Habang lumalapit sa kanya ang kanyang mga mata, ay nakapako sa sobrang hawak ni Soledad. Ibigay mo sa akin ang dokumentong iyan, o titiyakin ko na hinding-hindi ka na makakalabas sa mansyong ito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa likuran ni Julian ay narinig. Isang tao pa ang paparating. Magnanakaw ka na rin pala ngayon, Soledad. Pagkatapos ng lahat ng ipinakain at itinuwid namin sa buhay mo, ito pa ang isusukli mo sa pamilyang nagligtas sa iyo mula sa kahirapan. Ang boses ni Julian ay tila isang latigo na humahampas sa marupok na katahimikan ng silid-aklatan. Humakbang siya palapit, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay tila bawat segundo ng orasan na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Soledad. Hindi makahinga si Soledad. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang pulang sobrang hawak niya ay tila nagbabaga, sinusunog ang kanyang palad. Hindi ito pagnanakaw, Julian, sagot ni Soledad, pilit na pinatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Kinukuha ko lang ang katotohanan. Ang katotohanang matagal niyo nang ibinaon para lamang maging alipin niyo ako. Katotohanan. Isang matalim na halakhak ang kumawala kay Julian. Ang tanging katotohanan dito ay pumasok ka ng walang pahintulot sa pag-aari ng mga Villarreal. Ibigay mo sa akin ang dokumentong iyan, Sola. Huwag mo nang pilitin na tawagan ko ang mga security. Bago pa makasagot si Soledad, ang pinto ay tuluyang bumukas ng malawak. Tumama ito sa dingding na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa loob ng silid. Pumasok si Doña Remedios, suot ang kanyang itim na bestida. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Anong kalaswaan ito, Julian? Bakit nandito pa rin ang babaeng ito? Ang boses ng matanda ay puno ng pagkamuhing tila lason. Tumingin siya sa kamay ni Soledad at nang makita ang pulang sobre ang kanyang mga mata, ay nanlaki sa takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Ibigay mo sa akin yan, Soledad. Ngayon din. Bakit, Doña Remedios, ang tanong ni Soledad? Unti-unting bumabalik ang kanyang lakas nang makita ang takot sa mga mata ng biyenan. Takot ba kayo na malaman ng lahat na si Amalia ay isang Villarreal? Takot ba kayo na baka mawala ang yaman na pilit ninyong ninakaw sa sarili ninyong dugo? Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Soledad kung paano namutla ang mukha ni Julian. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay tinitingala niya, ay tila naging isang maliit at huli na batang nagtatago sa likod ng kanyang ina. Napansin ni Soledad ang ugali ni Julian na paglaruan ang kanyang cufflinks. Tuwing nagsisinungaling siya, isang detalyeng dati ay itinuturing niyang cute. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang sa kanya ng matinding pagkasuklam. Wala kang alam, Soledad. Isang hamak na mananahika lang. Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Julian, kunin mo ang sobre. Huwag mo siyang hayaang makalabas. Mabilis na kumilos si Julian at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Soledad. Ang sakit ng pagkabaon ng kanyang mga daliri sa balat ni Soledad ay nagpaalala sa kanya ng lahat ng pisikal at emosyal na pasakit na dinanas niya sa loob ng mansyong ito. Julian, bitawan mo ako. Pagpupumiglas ni Soledad. Ibigay mo muna ang sobrang, git ni Julian ang kanyang mukha
ay malapit na sa mukha ni Soledad, amoy alak at amoy ng pagkabulok ng kanyang moralidad. Ginagawa ko lang ito para sa atin, Sola. Para sa kinabukasan natin. Para sa atin o para sa sugal mo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Soledad. Alam ko na ang lahat, Julian. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo. Alam ko na ang kasal na ito ay isa lamang paraan para mabayaran ang mga pagkakamali mo gamit ang pawis ko. Dahil sa gulat lumuwag ang hawak ni Julian. Sinamantala ito ni Soledad. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, tinulak niya si Julian patungo sa direksyon ni Doña Remedios. Sa gitna ng gulo, mabilis na tumakbo si Soledad palabas ng silid-aklatan. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis na tunog sa marmol na sahig ng hallway. Security, harangin niyo ang babaeng iyan. Ang sigaw ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tumakbo si Soledad patungo sa pintuan ng serbisyo, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Sa bawat kanto, tila may aninong humahabol sa kanya. Nang makarating siya sa hardin, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang pader na may butas na itinuro ni Lucas. Nakahinga lamang siya nang malalim nang marating niya ang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa mga ilaw ng mansyon. Hawak pa rin niya ang pulang sobre, ang kanyang alas, ang kanyang kaligtasan. Ngunit nang buksan niya ang sobre sa ilalim ng isang malabong poste ng ilaw, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang loob ng sobre ay walang lamang testamento. Ang tanging laman nito ay isang lumang litrato ni Soledad noong bata pa siya at isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Alam kong babalik ka, anak. Ngunit ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa papel, kundi sa taong nagbigay nito sa iyo. Mag-ingat ka kay Lucas. Naramdaman ni Soledad ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kung wala sa vault ang testamento, nasaan ito? At sino ba talaga si Lucas? Isang tunog ng sasakyan ang huminto sa kanyang likuran. Hindi ito ang sasakyan ng mga Villarreal. Isang itim na van ang bumukas at bago pa makasigaw si Soledad, isang kamay ang tumakip sa kanyang bibig at pilit siyang isinakay sa loob. Nasaan ako? Bakit ang lamig? Ang boses ni Soledad ay isang mahinang kalasgas, halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit dahan-dahang nagkaroon ng hugis ang paligid. Hindi ito ang madilim na kalsada ng Iloilo at hindi rin ito ang malamig na silid ng mansyong Villarreal. Ang amoy ng paligid ay amoy ng mamahaling lavender at bagong linis na leather. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lamig ng air conditioning na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa isang malambot na kama. Sa harap ng bintana na abot hanggang sahig, nakita niya ang mga ilaw ng syudad. Isang marangyang kondominium. Isang bilanggu ang gawa sa salamin at ginto. Gising ka na pala, Sola, inumin mo muna ito. Alam kong masakit pa ang ulo mo. Ang boses na iyon ay tila isang kagat ng ahas sa katahimikan. Si Amalia. Nakatayo siya sa tabi ng mesa. May hawak na baso ng tubig, ang kanyang mukha ay walang mababakas na emotion maliban sa isang nakakatakot na kalmado. Amalia, bakit mo ito ginagawa? Akala ko ba ay nakuha niyo na ang lahat sa akin? Ang boses ni Soledad ay puno ng pait. Pilit niyang itinayo ang kanyang sarili, ngunit naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga binti. Iniligtas kita, Sola, sabi ni Amalia. Habang lumalapit ang kanyang mga hakbang sa alpombra, ay walang tunog. Kung hindi kita kinuha sa kalsadang iyon, baka nasa ilalim ka na ng lupa ngayon. Hindi mo kilala ang mga Villarreal, gaya ng pagkakakilala ko sa kanila. Kapag nalaman ni Doña Remedios na nakuha mo ang pulang sobre, wala siyang ititira sa iyo. Iniligtas. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Soledad. O baka naman natatakot ka lang na makuha ko ang testamentong magpapatunay na ikaw ay isang hamak na anak sa labas, na ginagamit lang nila Amalia, nasaan ang katotohanan. Lumapit si Amalia, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Soledad. Ang katotohanan ay wala sa loob ng vault na iyon, Sola. Matagal ko nang nakuha ang testamento bago ka pa man pumasok sa mansyon. Pinaglalaruan ka lang ni Lucas. At ang sobreng nakuha mo, isang pain iyon ni Doña Remedios para malaman kung sino ang kakampi mo. Naramdaman ni Soledad ang muling pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat tao sa kanyang paligid ay tila may hawak na kutsilyo sa likod. Ang tiwala na dati ay madali niyang ibinibigay ay tila isang marupok na sinulid na tuluyan ng naputol.
Bakit ka tumutulong sa kanila, Amalia, kapatid mo si Julian sa ama? Hindi ba dapat ay kasama kang lumalaban para sa katarungan? Katarungan. Humalakak si Amalia, isang tunog na puno ng puot. Sa mundong ito, sola ang katarungan ay para lang sa mga may pera. At para magkaroon ako niyon, kailangan kong maging mas masama kaysa sa kanila. Pero ikaw ang alas ko. Kinuha ni Amalia ang kanyang telepono at may ipinakita kay Soledad. Isang video call na kasalukuyang tumatakbo. Sa screen nakita ni Soledad si Julian. Mukhang balisa ang lalaki, magulo ang buhok at panay ang inom ng alak sa gitna ng dilim. Julian is falling apart, sola bulong ahasay. Bulong ni Amalia. Beatrice is gaslighting him every single day. She's pregnant with another man's child, and Julian is starting to suspect it. He needs you. He wants to apologize. He wants the perfect wife back para maisalba ang kanyang reputasyon bago ang wedding gala. Gusto niyang bumalik ako. Ang boses ni Soledad ay puno ng pagkasuklam. Pagkatapos niya akong itapon sa putikan, pagkatapos niya akong hiyain sa harap ng buong Iloilo. Iyon ang plano, Sula, sabi ni Amalia, habang hinahaplos ang balikat ni Soledad, isang haplos na nagpataas ng balahibo nito. Babalik ka sa kanya. Magpapanggap ka na pinatawad mo siya. At sa gabi ng gala sa harap ng lahat ng matataas na tao, ilalaglag natin silang lahat. Ikaw ang magiging boses, at ako ang magbibigay ng ebidensya. We will destroy the Villarreal legacy together. Napansin ni Soledad ang isang maliit na kwintas na nakapatong sa mesa ni Amalia. Isang locket na may larawan ng kanyang ina. Ang puso ni Soledad ay tumigil sa pagtibok. Paano napunta iyon kay Amalia? Ang locket na iyon ay suot ng kanyang ina noong ilibing ito. Naramdaman ni Soledad ang isang matinding lamig na hindi galing sa aircon. Ang bawat tao sa kanyang paligid ay tila bahagi ng isang mas malalim at mas madilim na sikreto na hindi lang tungkol sa pera o apelido. Bakit mo hawak ang gamit ng ina ko? Ang tanong ni Soledad ay halos hindi lumabas. Bago pa makasagot si Amalia, ang tunog ng intercom sa kondo ay tumunog ng sunod-sunod. Isang boses ng babae ang narinig mula sa speaker, puno ng galit at hysterika. Amalia, buksan mo itong pinto. Alam kong nandyan si Soledad. Huwag mo akong lokohin. Amalia, baka nakakalimutan mong ako ang magiging asawa ng kapatid mo, si Beatrice. At ayon sa tunog ng kanyang boses, hindi siya mag-isa. Narinig ni Soledad ang mabibigat na yabag ng mga lalaki sa labas ng pinto. Hide, Sola, now, utos ni Amalia habang pilit na itinutulak si Soledad patungo sa loob ng isang malaking walk-in closet. Habang nakatago si Soledad sa dilim sa pagitan ng mga mamahaling damit, na dati ay pangarap niyang isuot, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang boses ni Beatrice ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa kanyang pandinig. Nasaan siya, Amalia? Ibigay mo sa akin si Soledad, o titiyakin ko na kahit ang dumi sa kalsada ay hindi tatanggap sa iyo. Ano ang gagawin ni Amalia? Itatago ba niya si Soledad? O gagamitin siya bilang alay para maisalba ang kanyang sarili? At sino ang kasama ni Beatrice na nagdudulot ng matinding takot kahit sa isang ahas na gaya ni Amalia? Mamatay ka na sa inggit, Beatrice. Kahit balutin mo ang sarili mo ng ginto, amoy basura ka pa rin sa paningin ni Julian. Ang mga salitang iyon ni Amalia ay tila mga talsik ng asido sa gitna ng tensyon. Sa loob ng madilim na walk-in closet, nararamdaman ni Soledad ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang amoy ng mga bagong damit at mamahaling pabango ni Amalia ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas masakit ang katotohanang hawak niya sa kanyang palad ang locket ng kanyang ina. Ang malamig na metal nito ay tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay may hawak na lihim. Narinig ni Soledad ang marahas na paghampas ng pinto sa pader, isang tunog na yumanig sa buong silid. Kasunod nito ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa sahig. Don't you dare talk to me like that. Amalia, isang hamak na tauhan ka lang ng mga Villarreal. Ang boses ni Beatrice ay puno ng histerika, ang bawat salita ay may kasamang gumaralgal na galit. Nasaan si Soledad? Nakita ng mga tauhan ko na dinala mo siya rito. Isusuko mo siya sa akin o titiyakin ko na bukas din ay nasa kalsada ka na kasama ng basurang iyan. Tauhan, patan. Isang matalim at malamig na tawa ang kumawala kay Amalia. Huwag kang masyadong kampante, Beatrice. Ang tanging dahilan kung bakit ka pa nakakatapak sa bahay na ito ay dahil sa tiyan mo. Pero paano kung malaman ni Julian na ang regalo na dala mo ay hindi sa kanya?
Sa tingin mo ba ay pakakasalan ka pa niya? Naging bingi ang paligid sa isang sandali ng nakakangilong katahimikan. Sa loob ng closet sumilip si Soledad sa siwang ng pinto. Nakita niya si Beatrice, ang mukha nito ay balot ng takot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang pitaka. Sa likod ni Beatrice ay dalawang lalaking nakabarong, ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento. Wala kang ebidensya. Bulong ni Beatrice, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating tapang. Ebidensya? Dahan-dahang lumapit si Amalia, ang bawat hakbang niya ay tila isang maninila na tinitingnan ng kanyang biktima. I have everything, Beatrice. Ang medical records mo, ang mga tawag mo sa dati mong kasintahan, lahat. So heto ang deal. Ibigay mo sa akin ang share mo sa Villarreal Corporation at hahayaan kitang makatakas bago pa malaman ni Julian ang lahat. Naramdaman ni Soledad ang isang matinding pagkasuklam. Si Amalia ay hindi nakikipaglaban para sa kanya. Si Amalia ay nakikipaglaban para sa sarili nitong kasakiman. Ang kanyang pagkakaibigan, ang kanyang pagliligtas, lahat ay bahagi lamang ng isang negosasyon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang pinakamagandang tahi ay ang tahi na hindi nakikita, ngunit siyang nagbubuklod sa buong tela. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Soledad ang kanyang papel. Hindi siya ang biktima at hindi rin siya ang alas. Siya ang magiging gunting na puputol sa lahat ng buhol na ito. Biglang tumunog ang telepono ni Beatrice. Ang tunog ng vibrate sa ibabaw ng mesa ay tila isang bombang sasabog. It's Julian, sabi ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kaba. Nandito na siya sa baba. Sabi niya kailangan niyang makita si Soledad. Amalia, anong gagawin natin? Answer it, utos ni Amalia. Tell him to come up. It's time for the final performance. Habang nagkakagulo ang dalawang babae sa labas, dahan-dahang kinapa ni Soledad ang dingding ng closet. Nakita niya ang isang maliit na lagusan, isang service hatch para sa laundry. Hindi na siya nag-atubili. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan siyang pumasok sa loob, ang kanyang katawan ay pilit na sumisiksik sa makipot na espasyo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kondo. Ang boses ni Julian ay pumasok sa silid puno ng pag-aalala at pagkalito. Soledad, nandyan ka ba? Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Hindi ito tunog ng gamit kundi tunog ng isang taong bumagsak sa sahig. Beatrice, Diyos ko, Beatrice, may dugo. Ang sigaw ni Julian ay umalingaw-ngaw hanggang sa loob ng lagusan kung nasaan si Soledad. Naniga si Soledad. Ang dugo. Totoo ba ang pagbubuntis ni Beatrice o ito ay isa na namang madugong palabas para makuha ang awa ni Julian? O baka naman si Amalia ay may ginawa na hindi inaasahan ng lahat habang bumababa si Soledad sa lagusan? Ang tanging nasa isip niya ay ang larawan ng kanyang ina sa loob ng locket. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ina sa loob ng mansyong iyon 10 taon na ang nakalilipas. Ngayong gabi hindi tela ang aking itatampok, kundi ang mga bangkay ng inyong mga kasinungalingan. Bawat tahi ay may katumbas na luhang ninakaw niyo sa akin. Ang boses ni Soledad ay isang malamig na bulong habang nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtina ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay yelo sa lamig at ang kanyang hininga ay tila nagbabara sa kanyang lalamunan. Sa kabila ng marangyang ilaw at ang ingay ng mga ilit ng Iloilo sa labas, ang pakiramdam ni Soledad ay tila siya ay nasa isang libingan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lola Esme na nakatayo sa kanyang tabi. Ang magaspang at mainit na palad ng matanda ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod. Anak, ang katotohanan ay may sariling liwanag, mahinang sabi ni Lola Esme. Hayaan mong ang iyong mga likha ang magsalita para sa iyong katarungan. Sa kabilang panig ng kurtina, nakaupo sa gitna ng front row si Doña Remedios, suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Mukhang reyna na naghihintay ng parangal. Sa tabi niya ay si Amalia, na may suot na misteryosong ngiti, at si Beatrice, na bagaman medyo maputla, ay pilit na nagpapakitang gilas sa kanyang marangyang upuan. Ngunit napansin ni Soledad ang isang bakanting upuan sa tabi ni Beatrice. Isang bakanting upuan na para sana kay Julian. Nasaan si Julian? Tanong ni Soledad sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mas mabilis.
Bakit wala siya sa tabi ng kanyang mapapangasawa? Nagsimulang tumugtog ang musika, isang malungkot na himig ng biolin na tila humihikbi sa gitna ng katahimikan. Bumukas ang mga ilaw sa runway at lumabas ang unang modelo. Suot ng modelo ang damit na pinamagatang Pangako. Isa itong puting-puting gown na gawa sa pinakapino na pinya silk, ngunit habang naglalakad ang modelo napapansin ng mga tao ang mga itim na sinulid na nakaborda sa ilalim ng laylayan mga petsa at oras ng bawat pagsisinungaling ni Julian. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat hakbang ng modelo ay tila isang paghampas sa mukha ni Doña Remedios. Sumunod ang damit na pagtataksil, isang emerald green na damit na tila kinuha mula sa balat ng ahas. Ang bawat tahi nito ay may nakadikit na maliliit na bubog na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang disenyong ito ay hango sa bawat salitang binitawan ni Beatriz upang sirain ang dangal ni Soledad. Nakita ni Soledad kung paano nanginig ang kamay ni Beatriz habang tinitingnan ang damit. At ang huli sa unang serye ay ang pagkawasak. Isang itim na disenyo na tila sinunog ang mga gilid sumisimbolo sa pag-abo ng pangalang Almeda sa kamay ng mga Villarreal. Sa gitna ng damit ay may nakabordang isang pulang locket, ang eksaktong hitsura ng locket ng ina ni Soledad. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong hall. Ang mga elite ng Iloilo na dati ay panig sa mga Villarreal ay nagsimulang tumingin ng may pagdududa kay Doña Remedios. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Anong kahulugan nito, Amalia? Narinig ni Soledad ang pabulong na bulyaw ni Doña Remedios mula sa likod ng kurtina. Bakit hinahayaan mong ipakita ang mga basurang ito? Huminahon po kayo, Doña Agka. Ang boses ni Amalia ay puno ng mapanganib na tamis. Ito pa lang ang simula ng palabas. Lalabas na sana si Soledad upang harapin ang lahat upang sabihin ang kanyang huling testimonya nang biglang namatay ang lahat ng ilaw sa hall. Ang tanging natira ay ang malaking LED screen sa likod ng runway. Ang screen ay nagsimulang mag-flicker na lumilikha ng isang nakakairitang static na tunog sa mga speaker. Pagkatapos isang video ang lumitaw. Hindi ito ang video ng mga disenyo ni Soledad. Ang video ay nagpapakita ng isang madilim na silid-aklatan. Isang boses ng lalaki ang narinig puno ng takot at pagsusumamo. Patawad, Ama, hindi ko sinasadyang mawala ang pera. Huwag mo akong itakwil. Kasunod nito ang boses ni Doña Remedios. Huwag kang mag-alala, Julian. Meron tayong paraan. Gagamitin natin si Soledad. Ang kanyang talentong Almeda ang magbabayad sa lahat ng iyong utang at kapag tuyo na siya, itatapon natin siya na parang basahan. Ang buong hall ay napasinghap. Ang video ay hindi lamang boses. Malinaw na nakikita ang mukha ni Doña Remedios habang binubuo ang plano laban kay Soledad. Patayin niyo yan, patayin niyo ang screen. Sigaw ni Doña Remedios habang tumatayo at pilit na inaabot ang control panel. Ngunit ang video ay hindi tumitigil. Sa dulo ng video, isang boses pa ang narinig, ang boses ni Lucas ang Draper. At ang kanyang ina, Doña Ano, ang gagawin natin sa lihim ng kanyang kamatayan. Lumingon si Soledad kay Lola Esme, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Lola, hindi ko ito ginawa. Paano napunta ang video na iyan sa screen? Tingnan mo ang screen, anak, bulong ni Lola Esme habang itinuturo ang dulo ng video. Ang huling frame ng video ay nagpakita ng isang lalaking nakaupo sa dilim, may hawak na remote control. Dahan-dahan siyang lumingon sa camera. Si Julian. Ang bawat bulong sa loob ng maringal na hall ay tila tunog ng mga bubuyog na dahan-dahang lumalakas hanggang sa maging isang malakas na ugong ng pagkamuhi. Ang mukha ni Doña Remedios, na dati ay balot ng pagmamalaki ngayon, ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng bagyo. Nakatitig siya sa screen sa mukha ng sarili niyang anak na nagkanulo sa kanya habang ang mga elite ng Iloilo ay abala sa pagkuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Hindi totoo yan. Isang paninira ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Doña Remedios ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na nagtataglay ng kapangyarihan. Ito ay boses na lamang ng isang desperadong babae na pilit kumakapit sa gumuguhong trono. Sa gitna ng gulo, dahan-dahang bumukas muli ang mga ilaw sa runway. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi modelo ang lumabas, si Soledad. Naglakad siya ng may marahan, ngunit matatag na hakbang. Ang kanyang suot ay hindi gawa sa sutla o mamahaling puntas. Ang kanyang gown ay isang obra maestra ng pait
At katarungan ang bawat layer ng tela ay pinatitigas ng mga orihinal na kopya ng mga kasulatan ng utang ni Julian, ang mga peking dokumento ng bangko na ginamit ni Remedios, at ang mga liham ng pananakot na tinanggap niya. Ang bawat piraso ng papel ay maingat na itinahi sa itim na tela tila isang baluti ng katotohanan. Nang marating ni Soledad ang dulo ng runway, direkta siyang tumingin sa mga mata ni Doña Remedios. Ang katahimikan sa hall ay naging nakakangilo. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na hininga ni Beatriz, na ngayon ay nakatayo na nanginginig ang buong katawan, habang pilit na tinatago ang kanyang tiyan na alam na ng lahat na isang malaking kasinungalingan. Ito ang aking huling koleksyon, Doña Remedios. Ang boses ni Soledad ay malinaw at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. Hindi ito para sa inyong karangyaan. Ito ay para sa bawat sentimong ninakaw nyo sa pawis ng aking ina at sa bawat piraso ng dangal na pilit ninyong kinuha sa akin. Ang mga dokumentong suot ko, ang mga ito ang tunay ninyong mukha. Lapastangan ka, akmang susugod si Beatriz kay Soledad, ngunit bago pa siya makalapit humarang si Amalia. Dahan-dahang inangat ni Amalia ang isang asul na folder na kanina pa niya hawak. Ang kanyang ngiti ay hindi na para sa mga Villarreal. Ito ay ang ngiti ng isang taong tapos na sa pagpapanggap. Huwag ka nang mag-abala, Beatriz, malamig na sabi ni Amalia. Ang lahat ng pirma niyo sa mga dokumentong iyan ay napatunayan na ng mga eksperto. At higit sa lahat, hinarap niya si Doña Remedios. Narito ang tunay na testamento ni Don Roberto. Ang testamentong nagsasabing ang mansyon at ang kalahati ng yaman ng mga Villarreal ay hindi sa inyo kundi sa anak niya sa labas, at sa babaeng pinagkaitan niyo ng katarungan sa loob ng 10 taon. Ang king mga tao sa hall ay muling napasinghap. Ang king mga marites na pinangungunahan ni Nena Maribohok ay hindi na magkandamayaw sa pag-uusap. Ang kahihiyan ni Doña Remedios ay naging isang pampublikong tontunin. Wala kang mapapatunayan. Sigaw ni Remedios, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pinalayas ko na si Soledad. Wala na siyang karapatan dito. Mayroon po, Doña. Isang boses ang nanggaling sa likuran ng hall. Si Julian. Lumakad siya patungo sa gitna ng runway. Ang kanyang mukha ay balot ng pagsisisi at pagod. Hindi siya tumingin sa kanyang ina or kay Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Soledad. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa mga autoridad, mommy. Sabi ni Julian, ang boses ay puno ng pait. Hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Sola, patawarin mo ako. Inabot ni Julian ang kamay ni Soledad, isang huling pagtatangka, na gamitin ang kilig at ang kanilang nakaraan. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang mga daliri, dahan-dahang iniwas ni Soledad ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay walang bahid ng pagmamahal, tanging malalim na kapayapaan ang naroon. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay sa gitna ng isang entablado, Julian, sabi ni Soledad. Ibinabayad ito sa loob ng mahabang panahon ng pagbabago, at sa tingin ko tapos na ang oras nating dalawa. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa hall ay umabot sa rurukan. Si Doña Remedios sa tindi ng galit at kahihiyan ay biglang nawalan ng balanse. Nahawakan niya ang mahabang tela na nakakabit sa mga kableng ilaw sa kisam. Narinig ng lahat ang tunog ng pagpihit ng mga bakal sa itaas. Ang maringal na kristal na chandelier sa gitna ng hall ay dahan-dahang lumaylay. Ang mga kable nito ay isa-isang napuputol, lumilikha ng tunog ng nagigilas na metal. Julian, umalis ka riyan. Ang sigaw ni Soledad ay umaling-awngaw habang nakikita niyang pabagsak na ang chandelier sa mismong kinalalagyan ni Julian. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ng libu-libong kristal sa sahig ay nagpatigil sa mundo ng lahat. Ang usok at alikabok ay bumalot sa paligid. Sino ang natamaan ng bumagsak na chandelier? At sa gitna ng pagkawasak ng dinastiyang Villarreal, makukuha pa ba ni Soledad ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap? Ang bawat pira-pirasong kristal na kumikinang sa sahig ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit, ngunit wala itong dalang suwerte, tanging kapahamakan lamang. Ang usok mula sa naputol na mga kable ng kuryente ay humahalo sa makapal na alikabok na bumalot sa buong hall. Namayani ang isang nakakangilong katahimikan pagkatapos ng malakas na pagguho ng chandelier. Dahan-dahang gumalaw si Soledad, ang kanyang mga mata
ay pilit na inaaninag ang kinalalagyan ni Julian sa gitna ng mga basag na bubog. Nakita niya ang kamay ni Julian na dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng isang malaking piraso ng bakal. May dugo na umaagos mula sa kanyang noo, humahalo sa pawis, at sa mga luhang hindi na niya napigilan. Ngunit sa halip na sumigaw sa sakit ang mga mata ni Julian, ay nakatitig lamang kay Soledad, puno ng isang uri ng pagsusumamo na dati ay nagpapalambot sa puso ng babae. Sola, ang boses ni Julian ay isang mahinang kalasgas, halos lunurin ng tunog ng mga sirena ng ambulansya na papalapit na sa labas. Sola, tulungan mo ako! Humakbang si Soledad palapit, ang bawat pagtapak niya sa mga kristal ay lumilikha ng tunog ng pagkadurog. Tumigil siya, ilang dangkal lamang ang layo mula sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng maraming taon. Nakita niya ang kahinaan, ang pagiging duwag, at ang kawalan ng saysay ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang bawat tahi na ginawa ko para sa iyo, Julian, ay ginawa ko ng may pag-ibig. Mahinahon ang boses ni Soledad, ngunit bawat salita ay may talim na mas matalas kaysa sa mga bubog sa paligid. Ngunit ang bawat pagsisinungaling mo ay isang gunting na unti-unting pumuputol sa telang iyon. Ngayon wala na tayong kailangang ayusin. Wala na tayong kailangang isalba. Patawad. Magsisimula tayong muli, Sola. Iiwan ko ang lahat. Iiwan ko si Mommy, pagsusumamo ni Julian, habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Soledad. Dahan-dahang yumuko si Soledad at tinanggal ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Hindi niya ito inihagis ng may galit. Dahan-dahan niya itong binitawan sa tapat ng sugatang kamay ni Julian. Ang singsing ay nagpaikot-ikot sa sahig bago tumigil sa gitna ng dumi. Ang huling utang na loob ko sa iyo ay ang hindi pagpapakulong sa iyo ng habang buhay, sabi ni Soledad habang tumatayo ng tuwid. Mabuhay ka sa alaala ng lahat ng sinayang mo, Julian. Iyan ang magiging pinakamabigat mong parusa. Sa kabilang dulo ng hall, nakita ni Soledad si Doña Remedios na pilit na itinatayo ng mga security guard. Ang kanyang marangyang alahas ay nagkalat sa sahig at ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya dala ang mga warrant ng pag-aresto para sa estafa at falsification of documents. Si Beatrice naman ay nakaupo sa isang sulok, humihikbi habang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga reporter na kanina pa kumukuha ng bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Lumapit si Amalia kay Soledad, hawak ang orihinal na dokumento ng Almeida's Fine Silks. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng respeto na ngayon lang nakita ni Soledad. Laya ka na, Sola, bulong ni Amalia. Ang lahat ng pag-aari ng iyong ina ay muli nang nasa ilalim ng iyong pangalan. Maaari mo nang buksan ang pintuan ng Rongmay nang wala nang kinatatakutan. Tumingin si Soledad sa paligid. Ang mga tao, ang mga ilaw, ang lahat ng ingay ng mundong ito ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang pandinig. Naglakad siya patungo sa pintuan ng hall, hindi lumingon kahit isang beses sa mga Villarreal. Sa labas, ang hangin ng gabi sa Iloilo ay sariwa at malaya. Nakita niya si Lola Esme na naghihintay sa kanya sa tabi ng isang lumang dip. Ang matanda ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tapos na ang bagyo, anak, sabi ni Lola Esme habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi pa po, Lola, sagot ni Soledad habang nakatingin sa malayo sa direksyon ng kungmay ng kanyang ina. Ngayon pa lang magsisimula ang paghabi ko ng sarili kong buhay. Isang buhay na hindi na ididikta ng ibang tao. Habang papalayo ang sasakyan sa marangyang hotel, nakita ni Soledad sa huling pagkakataon ang anino ng mansyon ng mga Villarreal sa tuktok ng burol. Mukhang malungkot at abandonado ang gusali, tila isang kabaong ng mga pangarap na nabulok sa kasakiman. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang buntong hiningang nagdadala ng lahat ng pait ng kahapon. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang locket ng kanyang ina sa loob ng kanyang bulsa. May naramdaman siyang isang maliit na bukol sa loob nito. Isang bagay na hindi niya napansin noon. Nang buksan niya ang lihim na lagusan ng locket, nakita niya ang isang maliit na susi na may nakaukit na address sa Maynila. Isang address na hindi niya kailanman narinig mula sa kanyang ina. Saan dadalhin ni Soledad ang susing ito? At ano pang lihim ang itinago ng kanyang ina na mas malaki pa kaysa sa yaman ng mga Villarreal? Laya na ako, bulong niya sa hangin. Ngunit ang kwento ng aking ina, ngayon pa lang magsisimula.
Ang sasakyan ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng gabi, iniwan ang mga abo ng kahapon para sa isang bukas na puno ng mga bagong sinulid. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa bintana ng bagong ayos na Almeda Creative Studio sa Iloilo, ang sikat ng araw ay marahang sumisilip, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga hilera ng makukulay na sinulid at mga telang nakasampay ng may kaayusan. Ang tunog ng mga makina ng pananahi ay nagkakaisa sa isang maayos na ritmo, tila isang awit ng pagsisikap at bagong simula. Nakaupo si Soledad sa kanyang lamesa, hinahaplos ang isang disenyo ng terno na gawa sa lokal na hablon. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan noong gabi ng fiesta. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pait. Tanging ang malalim na kapayapaan na lamang ang nananahan doon. Sola, handa na ang mga gawa para sa susunod nating exhibit sa Maynila. Ang galing talaga ng mga kinuha nating mananahi, bawat tahi ay pulido. Pumasok si Amalia, suot ang isang simpleng puting blusa. Ang kanilang pagsasama ay hindi na tungkol sa paghihiganti o pera. Si Amalia ang naging katuwang ni Soledad sa pagbuo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, ang Habi ng Pag-asa. Ang kanilang pagkakaibigan ay dumaan sa apoy ng pagtataksil, ngunit sa huli pinili nilang gamitin ang mga abo nito para patabain ang lupang tinatayuan nila ngayon. Salamat, Amalia, nakangiting sagot ni Soledad. Sobra pa sa sapat ang ginagawa nyo. Kamusta nga pala ang balita mula sa kabilang kampo? Sandaling natigil si Amalia bago sumagot. Si Julian ay nasa isang rehabilitation center pa rin sa probinsya. Sabi ng mga doktor, unti-unti na siyang nakaka-recover, pero hindi na siya babalik sa negosyo. At si Doña Remedios, ang huli kong balita ay naibenta na ang mansyon para pambayad sa mga abogado at mga biktima ng kanyang estafa. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit na apartment mag-isa. Huminga ng malalim si Soledad. Ang tanong na, napatawad mo na ba sila, ay matagal nang naglalakbay sa kanyang isipan. Ang pagpapatawad, Amalia, ay hindi ibig sabihin na nakalimutan ko ang sakit. Mahinahong sabi ni Soledad habang nakatingin sa malayo. Ibig sabihin lang nito ay hindi ko na hinahayaang kontrolin ng galit ang bawat bukas ko. Napatawad ko na sila dahil mas mahal ko ang sarili ko kaysa sa puot na iniwan nila. Bit-bit ang isang tray ng mainit na tsaa. Ang matanda ay tila hindi tumatanda. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay mga mapa ng karunungan na naging sandigan ni Soledad. Ang susi na nahanap mo sa locket, Sola, nakatulong ba ito sa iyong paglalakbay? Tanong ni Lola Esme. Napahawak si Soledad sa kanyang bulsa. Ang susing iyon ay nagdala sa kanya sa isang maliit na lumang bahay sa Maynila, ang lugar kung saan lihim na nag-impok ang kanyang ina ng mga hiyas at liham para sa kanyang hinaharap. Hindi lang yaman ang nahanap niya roon, kundi ang katotohanang ang kanyang ina ay matagal nang nakita ang kasakiman ng mga Villarreal at gumawa ng paraan upang protektahan ang kanyang anak kahit wala na ito sa mundong ito. Opo, Lola, bulong ni Soledad. Dahil sa susing iyon, nalaman ko na hindi ako kailanman naging mag-isa. Ang pag-ibig ni nanay ang tunay na nagligtas sa akin. Sa pagtatapos ng araw, lumabas si Soledad sa beranda ng kanyang studio. Pinanood niya ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, tila isang maringal na telang itinahi ng Panginoon. Dito niya nahanap ang sagot sa kanyang mahabang hantrin. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpapakulong sa kaaway, kundi sa pagpapatunay na kaya mong bumangon at lumigaya sa kabila ng kanilang ginawa. Ang kay Jacques Hanfok ay ang tapang na iwanan ang lahat ng bagay na humahadlang sa iyong paglago. Ang mong buhay ay parang isang habi. Minsan may mga maling sinulid, minsan may mga buhol na mahirap kalasin. Pero sa dulo ng lahat, ikaw ang may hawak ng gunting at karayom. Ikaw ang magdedesisyon kung anong disenyo ang nais mong iwanan sa mundo. Laya na ako, bulong ni Soledad sa hangin kasabay ng pagsara ng pinto ng studio. At sa pagkakataong ito, ang aking kwento ay puno na ng liwanag. Ang bawat ingay ng gabi sa Iloilo ay tila isang oyayi ng kapayapaan. Wala nang takot, wala nang pait. Ang bawat tahi ay tapos na, at ang obra maestra ni Soledad Almeda ay handa na para sa isang bagong yugto.